Ayan guys, no. So nung nakaraang video guys, na ilabas natin yung door lock naman ng LG, no. So ito naman guys, pag-usapan naman natin yung door lock ng Samsung inverter na front load, no. Ayan. So ngayon ang test natin dito guys, testikin natin to kung anong sukat ba ng isang good door lock, no. Pagdating sa Samsung. Kasi marami pa rin guys nalilito dito kung paano ito i-check, no? Siguro naman yung LG guys, alam nyo na kung paano i-check yan. Kasi naglabas na tayo ng, no? Kasi na sa mga baguhan na technician, itong mga ganitong parts guys, yung door lock, ay medyo mahirap ito kapain, no? Pagdating sa troubleshooting. Kasi minsan, naliligaw pa yung mga bagong technician kung paano ito gawin, no? So, kahit kami before, no? Nung bago pa lang kami sa larangan ng automatic washing machine, naliligaw kami guys sa mga pagtutroubleshoot nito, no? At least dito guys, pag kahit wala tayong baon, kaya natin itong i-troubleshoot, no? Ayan. Yan. Ngayon naman kung wala kayong parts guys, o kung kailangan nyo yung mga ganitong parts, available ito sa amin, no? Message lang po kayo. Ayan. So ang gagawin natin guys, i-test natin to, no? Gamit yung resistance, no? Ayan. So ang pag-check nito guys, kung mapansin nyo, ayan, no? Mayroon itong tatlong pin, no? Yung 3, 2, 1. Ayan, 3, 2, 1. So, ang 3, 2, 1 na yan, yun yung ngipin dito sa loob, no? Ayan. Yan yung pinakasakit niya, pinagsasalpakan ng sakit, no? So, ngayon, ititest natin yan para malaman natin kung ano ang tamang reading. Ayan. Ayan. So, ito guys, sukatin na natin, no? So, ganun pa rin guys, lagay natin yung tester natin sa resistance guys, no, para makita nyo. Ayan, so ang pagsukat nito guys, dito tayo magsimula sa 3. Ayan, itong 3 yung pinakalas na pin, no. So yung pangalawa, yung 2. Ayan, kung mapansin nyo guys, sukatin natin, no. Ayan, 3 at saka 2. 3 and 2. Ayan, 177. Yan, 177 ohms, no? Ayan. So, kapag bumaba dyan, guys, yung reading, ibig sabihin, sira yan, no? Pag bumaba siya ng 100, no? Or tumaas siya, naging kilo ohms na, guys, sira na yan. Or, baka wala na talagang na reading, ibig sabihin, sira na itong door lock mo. So, pag ilipat natin yan, guys, dito sa 1, sa itong 1, guys, 3-1, walang reading yan, no? Wala siyang reading, no? Ngayon, yung 2-3, 2-1, wala rin reading yan. So, ang mayroon lang reading nito, guys, yung 2-3 lang. Yo? Ayan, oh. Yan. Yun lang lagi ang may reading nito, guys. Kapag nag-read kayo na mayroon siyang dito, ibig sabihin, sira na. Or ito, nagkaroon siya ng reading, sira na rin, no? So, ang may reading lang dito, guys, tandaan nyo po, ay yung 3 and 2. Yun lang po ang may reading, guys, no? Ayan. So, hindi na kayo malito dito, guys, pagdating sa door lock ng Samsung, no? Kasi ang may reading lang po dito guys yung ano lang, yung 3 and 2. Ayan. Ulitin natin, ayan. Ayan, no? Ayan. 177 ohms, no? So kapag nag-kilo ohms ang reading or wala na siyang nare-read, ibig sabihin sira na guys yung door lock nyo ng Samsung. So ganun lang po guys, no? Ang pag-check nitong door lock, no? Ng Samsung. Ito po ay Samsung inverter na front load, no? Ito po yung door lock niyan. Yan. So, ayan. So, sana nakatulong po yung video natin ito, no? Lalo na sa mga baguhan na hindi pa kabisado kung paano i-check yung mga ganitong door lock, no? So, sundan nyo lang guys yung mga video natin, no? Panoorin nyo lang. Kung nandito kayo sa Facebook page natin, no? Pwede kayong mag-visit sa ating YouTube channel na Nurture TV. So, marami tayong troubleshooting na ginagawa about automatic washing machine. So, ayan. So, sana nakatulong po ito sa inyo guys. Salamat. Bye-bye.